Shalom and Shabbat Shalom sa mga kapatiran na mag-observe na po ng pamamahinga. Umpisa sa oras na ito, kami tapos na po ang aming pamamahinga. Kaya I would greet Shalom and Shabbat Shalom para sa mga mag-umpisa pa lang na mag-observe ng pamamahinga sa oras na ito hanggang sa bukas. Mga kapatid, nasa part 2 na po tayo ngayon. At nasa pang siyam na po na episode on the series that we've been talking about dito sa Dabariam o Deuteronomy 28, mga kapatid. So, ngayon, exciting din po ang panibagong topic na ating pag-usapan today. So, let me share to you my PowerPoint, mga kapatid, para sa ating pagbabahagi po ng mga salita ni Abba Yahuwah. Tunay nga po mga kapatid, kung ano po yung salita ni Abba Yahuwah ay talagang mangyari po mga kapatid. It shall really come to pass. Kung ano yung sinabi niya, ay talagang mangyayari po mga kapatid. So ito na nga, episode number 9, Deuteronomy 28 series. Ang ating pamagat dito mga kapatid ay The Malakyam Forgotten. Malakyam, aka mga hari, forgotten. So, ngayon, pupunta tayo mamaya sa pangalawang hari 23 and 24, mga kapatid. So, although ang ating Torah reading kanina nasa chapter 19 na po. But ngayon, pangunahan na po natin itong chapter 23 and 24 ng pangalawang Malakyam. At dito natin mga kapatid pag-usapan yung limang mga hari na kung saan itong lima ay puro sila mga hari ng Yehuda, mga kapatid. So, yan po ang ating tutukan today. So, moving on sa ating pagpapatuloy. We're done with the blowing of the shofar. So, andito na po tayo ngayon sa pagbasa ng Tahaliam 35 verse 18. At ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapulungan sa gitna ng napakaraming tao. Kita'y papurihan, papupurihan. Ito po yung psalmist ni Daud, mga kapatid. At ito yung nabanggit doon sa unang mga talata na kung saan tinutugunan ni Abba Yahuwah yung mga pangailangan ng tao kasi gusto niya po na kilalanin at purihin siya. At ganito na rin po ang verse 18 na sa mga makapangyarihang kamay ni Abba Yahuwah na siyang kumilos, dito dapat sinabi dito na dapat tayo'y magpasalamat. Okay? Magpasalamat tuwing merong mga dakilang kapulungan o may mga pagtipon-tipon. Kung merong mga taong nagtipon-tipon, kailangan dakilain po ang pangalan ni Abba Yahuwah. Kailangan papupurihan po ang pangalan ni Abba Yahuwah. Kaya mga kapatid na manunood sa Republish, mahalaga talaga na kilalanin ang pangalan ni Abba Yahuwah. Bakit po? Kasi paano mo siya mapapasalamatan? Paano mo siya mapurihan o paano mo siya papupurihan kung hindi mo kilala ang tamang pangalan? Kaya lagi naming binibigyan ng emphasis, kilalanin natin, tawagin natin ang totoong pangalan. Ito na nga po mga kapatid, ang apat na mga titik, Yad, He, Hua, He. Ito po yung mga first four letters, YHUH. Na kung ating ilalagay yan po dito mga kapatid, ito po ay Ya plus AH. Itong dalawa ay Ha, yan po ay AH o Hey. Banggitin po natin yan as AH. So, AH. Kaya i-combine natin ang Y plus AS kaya maging Ya. Then ito ay letter U or U, Ya, U. And then another Ha which is AH as well.
Kaya magiging Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. O Yahuwah, mga kapatid. Siya po ang ating Aba na makapangyarihan. At nandiyan din po, nakasulat na yan, ang mga pangalan po ng scriptural character. Kaya hindi tayo naniniwala na may letter W, but yung ating mga modern na mga mananampalataya, modern Yasser-Al, nila naniniwala na may letter W. But sa atin mga kapatid, yan talaga ay U. Okay? Yahuda, Yahuda o Judah, Yahuda, mga kapatid. Elijah, yan po ay Al-Yahu. Nehemiah, yan po ay Nakham Yao. So, ayan mga kapatid, wala tayong duda sa pangalan ni Aba Yahuwah. Kaya naman po, si Yahusha, unang Yahukanan 2:29. Kung nalalaman ninyo siya ay matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. So, isa sa malaking tanong ito, mga kapatid, tayong mga tumatawag na sa pangalan, tayong mga nakakilala na sa kanyang totoong pangalan. Ang malaking katanungan dito po is ganito. Kumusta po ang ating pamumuhay? Kumusta po ang ating mga lakad, mga kapatid? Tayo ba ay gumagawa ng mga katwiran? Yan po ay malaking katanungan, mga kapatid. Hindi po sapat yung nakakilala na tayo sa kanyang pangalan. Hindi po sapat yung tumatawag na tayo sa kanyang totoong pangalan. Ang mahalaga po, yung ating araw-araw na pamumuhay. Tayo ba'y gumagawa ng mga katuwiran? Kasi yun po ang pagpapatuo na tayo po ay ipinanganak niya. Dahil Yausya ay matuwid, mga kapatid. Aba Yahuwa ay matuwid, mga kapatid. Kaya kung tayo ay namumuhay, gumagawa ng mga katwiran, ito po'y pagpapapatunay na tayo ay ipinanganak niya. Ibig sabihin, tayo ay children. Tayo ay child, anak ni Aba Yahuwa, mga kapatid. So, yan po. Ito po yung limang mga titik na kailangan natin kilalanin si Yahusha. Yaha-u-shan ayan. Kaya parang letter W mga kapatid. Pero yan po talaga ay Shan mga kapatid. No? Shan. S-H. Shan. Ito ay parang letter O but ayan. With a sound of A mga kapatid. Kaya put it all together. Yahusha. Yahusha po mga kapatid. Ang totoong pangalan. At ang ibig sabihin po ng Yahusha, ang ibig sabihin po ay Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, yan po, very consistent sa Matatyahu 1:21 na ang pangalan diyan na totoo talaga ay Yahusha, for He shall save His people Ay, from their sin, mga kapatid. So, yan po ang katotohanan. So, sa ating pagpatuloy, Yahuwah po, ang ating Aba, Yahusha, ang ating Masya, ang ating tagapagligtas. So, ito na nga po, mga kapatid, ang picture ng ating mga kapatiran sa US, Assembly of Yahuwah USA po ito. At ito na nga ang ating pag-usapan. Deuteronomy 28 series, mga hari na nakalimutan, mga kapatid. The kings or the rulers have forgotten. So, yan, ating tutalakayin ito sa ating pagpapatuloy. So, ongoing tayo mga kapatid dito sa Babylonian manifestation. We're done with Assyrian. Ngayon nasa Babylonian tayo. Sa susunod po na episode, which is episode number 10, umpisahan na po natin yung kalagayan ni Daniel, aka Daniel, mga kapatid, during the Babylonian captivity. So, yan po ang ating tatalakayin under pa rin po sa Babylonian captivity. So, moving on. Ito yung lagi nating binabasa, mga kapatid, tuwing tayo ay nag-discuss dito.
Dahil ito na nga yung mga words na nabanggit, na pag-usapan, at itong mga words nito, Deuteronomy 28:36 hanggang 48, mga kapatid, ito talaga po ay nangyayari. Ito talaga po ay naging totoo. Ayon po sa ating mga nabasa na rin po, ating napag-usapan na, itong lahat ito ay naging totoo, mga kapatid. Okay? Halimbawa, verse 41, ikay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila hindi magiging sa iyo, sapagkat sila ay pupunta sa pagkabihag. So, ito yung naging totoo talaga, mga kapatid. Nabihag sila ng kanilang mga kaaway. At bakit ito nangyari? Verse 45, lahat ng mga sumpang ito ay darating sa inyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahweh mong aluwa at hindi mo tinupad ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga tuntunin na kaniyang Yes. inuutos. So ito yung dahilan kung bakit sila ay hahabulin, sila ay aabutan ng mga sumpa. Bakit po? Dahil hindi nila pinakinggan ang tinig ni Abba Yehowa. Ito po yung dahilan kung bakit ang Northern Kingdom, the Northern Tribe, ay nabihag sila nauna ng nabihag ng mga Assyria 722 BC dahil hindi nila pinakinggan ang mga tinig ni Abba Yawa. Dahil diyan, mga kapatid, nawasak. Tingnan mo diyan, no? Hanggang ikaw ay mawasak. At totoo na nga, nawasak na nga yung bansang Northern, the 10 tribes, the Northern Kingdom, nawasak na nga sila at hindi na nga sila nakabalik, mga kapatid. At ngayon, ito naman po ang the Southern Kingdom, the two tribes, Did the you brush your Yehuda, teeth? mga kapatid. Sila din Very po good. ay I will brush my teeth. mawawasak, mga kapatid. Why? Why? So, ayan po, paki-mute lang po, Sister Corazon. Oh, Opo, salamat. So, yan mga kapatid, no? Mawawasak yung umpisahan na ngayong yun na nga, mawawasak na rin po mga kapatid ang Yehuda, the Southern Kingdom. So, ayan, dahil sa hindi nila tinupad ang lahat ng mga kautusan ni Abba Yahuwah. So, yan po, verse 46, ang iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa inyo at iyong lahi magpakailanman. Okay, so yan mga kapatid ang lagi nating binabasa dito as we begin, mga kapatid. So, yan, verse 48, anong mangyayari? Susuguin ni Yahuwah laban sa iyo. Okay? Ang inyong mga kaaway sa gutom, uhaw, kahubaran, at kakulangan ng lahat ng mga bagay, lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa liig, sa inyong liig, hanggang maibuwal ka niya. So, yan po mga kapatid, very sad story what happened. So, ngayon mga kapatid, we've looked into what had happened to Jerusalem and the people because Chadkayao, or another way of saying it, Chidkiyao, mga kapatid, no? Chidkiyao has chosen to disobey Yahuwah from the perspective of the second and the third deportation. So, inuna po natin mga kapatid yung second and third deportation. At ngayon, pag-usapan po natin yung first deportation. Okay, yan po ang ating tutukan ngayon. So, ibig sabihin, yung mga previous nating mga na-discuss, we have talked about the third and the second and the third deportation, mga kapatid, doon sa Babylon. So, ngayon, tutukan naman po natin itong first deportation. So, baka magtanong ka, brother, bakit ba, Brother Dan, na binaliktad mo? Inumpisahan mo yung second and third, tapos ngayon balikan natin yung first deportation. Kasi po, this is in lieu of the five malakyam, mga kapatid, o limang mga hari of Yehuda. And this is very important because it will help us appreciate
the fulfillment of Deuteronomy 28 prophecy in lieu of Daniel din po, mga kapatid. So, yan. Kasi po, ngayon, pag-usapan natin itong first deportation upang maintindihan natin kung bakit nangyari ang second and third deportation is because kung ano ang mga kaugalian, ano yung mga ginawa ng mga hari na ito na ating pag-usapan ngayon. So, ibig sabihin, we discussed this last para mas mabuti natin, mas maintindihan pa natin kung bakit nangyari yung second and third deportation dahil sa mga hari na ating titingnan ngayon. At itong mga hari na ito, forgotten. So, yun ang pinaka-clue dito. Dahil nakalimutan nila. Ano yung nakalimutan nila? Nakalimutan nila yung mga utos, mga commandments ni Abba Yahuwah, but instead gumawa sila ng mga kasalanan. So the consequence of the sin of the previous rulers, for example, Manasseh, aka Manasseh, for example, Manasa, okay, hari ito ng Yehuda, mga kapatid. Manasa or Manasseh and the current leader are very dangerous and severe. So, ito si Manasa, siya po yung mas nauna na naging evil o wicked na hari. Tapos itong other 5 na mga hari ay sumunod din po sa kaniyang mga hindi magandang gawa, mga kapatid. Okay? So, ayan. Ibig sabihin, ang kasalanan ni Haring Manasa, aka Manase, mga kapatid, ay sinunod nitong 5, mga kapatid. O itong 4 o 5 mga hari, mga kapatid. And these are the effects which they have forgotten the words of Abba Yahuwah as set forth in Deuteronomy 28, mga kapatid. So, yan po ang ating introduction. Ngayon, let's begin with our discussion. Can I ask one volunteer po magbasa sa Pangalawang Hari 28, 23 rather, 28 and 29. Can I ask a volunteer? So itong pangalan dito na Josiah, okay, or Josiah, no? Ito po si Josiah. Ah, Yashayahu ang aking pagka tingin dito sa original, ito ay Yashayahu. Okay, o Yashaya o Yashayahu. We will read this as Yashayahu. Okay, anyone would like to volunteer? Kindly unmute lang po and help us read. Okay po. Yashayahu po. Josiah, kung sa English, yan ay Josiah. Sa Tagalog, Josias. Okay po. But tinignan ko po sa Hebrew, yan po ay Yashayahu. Or Yashaya o Yashayahu. Okay po. Who would like to read? Ako, Brother Dan. Ay, salamat po, Sister Lilita. Go ahead po. Ang iba pa sa mga gawa ni Yashayahu at ang lahat ng kanyang ginawa, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? Na ang mga araw niya, si Pharaon Necho na hari ng Ehipto ay umahon laban sa hari ng Assyria sa ilog Euphrates. Si Haring Yashayahu ay pumaroon laban sa kanya at pinatay niya siya ni Pharaon Necho sa Megiddo nang kanyang makita siya. Okay po. So, salamat po, Sister Lilieta sa pagkabasa. Ito po ay introduction dito sa unang hari kasi 5 pong hari itong pag-uusapan natin. Ngayon, itong unang hari ay walang iba kundi si Yashayahu. Kung sa Tagalog, yan po ay Josias. Sa English, yan po ay Josiah. Sa Hallelujah Scripture, Yoshiyahu. Okay, Yoshiyahu po. But tinignan po sa Hebrew,
Kapag balikan natin yung yung Yehudyat, yan ay Yasya Yao. Yasya Ya or Yasya Yao. So, dalawang variation po. Yasya Ya or Yasya Yao. So, I prefer to call him Yasya Yao. So, we are not talking of the prophet, okay? Hindi po ito prophet na prophet Isaiah, mga kapatid. Hindi. We are talking of hari ng Yehuda na kung sa English tinawag siya Josiah, but doon sa Hebrew talaga ang kanyang pangalan pala ay Yasya Yao, mga kapatid. Siya yung sovereign of Yehuda. So note, he was a righteous ruler, a great ruler. Bakit natawag siyang righteous and great ruler? Because he restored worship of Yahweh. Okay? Kung ang ibang mga hari nakalimutan na nilang sambahin si Aba Yahuwah, ito si Yasya Yao, uh, righteous ruler siya. Great ruler kasi he restored worship of Yahuwah at especially yung okay? Fiesta ni Aba Yahuwah. Mamaya, babasahin natin yung pasak ang kaniyang ginawa. Nag-observe sila ng pasak, mga kapatid. At yun ang kaniyang kwento. But, masasabi natin na merong bagay na masasabi natin na nakalimutan ni Yasya Yao. Meron siyang nakalimutan. Although, masasabi natin na righteous ruler, great ruler, restored worship, yung piyesta ni Aba, ginawa niya doon sa Yahuda, but something went wrong before he died. I would say na what went wrong? I would say na meron siyang nakalimutan. Okay po? Something that this person o itong hari nito ay may nakalimutan po siya. Ano kaya yung kanyang nakalimutan? Mamaya po, patuloy natin na pag-usapan. So, on the one hand, yes, righteous siya dahil sa kanyang ginawa. But sa kabila, meron siyang nakalimutan, mga kapatid. Okay? So, tingnan natin, ano kaya yung nakalimutan niya? Okay? So, yan. Patuloy tayong mag-discuss. Reading the verses, uh, reading the verses 1 to... Okay, ito na yung kwento ni Yasya Yao o Josiah, mga kapatid. Tingnan natin dito sa pangalawang Chronicles 35 verse 20. Dito natin maintindihan, okay? Let me go back a little bit. Kasi po, ang nangyari, itong hari na ito, okay, nung makita niya ito si Neko, sovereign ng Matsariam, na pumunta ito siya sa Ilog Euphrates, pumunta rin po siya, pumaroon doon at lumaban. Or pumaroon laban sa kay Haring Niko, okay, ng Matsariam. At dahil ginawa niya yan, ayun, napatay siya, mga kapatid. Napatay siya at yun ang kaniyang katapusan. Okay? So, hindi natin masyadong maintindihan kung ano yung background o ano yung dagdag na mga paliwanag. Kailangan natin basahin ang pangalawang Chronicles chapter 35 verse 20 and following. Pero bago natin basahin ang verse 20 and following, reading these verses 1 to 19 rather, chapter 35 ng Second Chronicles 35 verses 1 to 19, ito po yung overall na context. Okay? We don't have time to read 19 verses but isummarize ko po na Yasaya o Josiah restored worship of Abba Yahuwah. And dito kung basahin mo yung mga talata na yan, ginawa nila yung Feast of Pasak, mga kapatid. He commanded the priest, he commanded everyone na gagawa sila ng feast.
o pasak. In fact, sa pamagitan niya, nagpadala po siya ng maraming mga yung mga animals as part of that celebration, mga kapatid. Okay? So, yan. Yan ang napakagandang ginawa ni Yashayahu, aka Josiah, mga kapatid. So, si Yashayahu, malinaw na siya ay isang hari na masasabi natin na marami ang kanyang ginawa at magandang ginawa sa Jerusalem. Okay? Pero, bakit kaya madali lang ang kanyang buhay, napatay siya right away, mga kapatid? So ito na nga, basahin natin at alamin kung meron ba siyang nakalimutan, mga kapatid. Okay po? Sige. Can I ask volunteer to read this? Salamat po kanina, Sister Lilieta, sa pagkabasa. Ah, meron pa bang nais na mag-volunteer or pwede ba mag-volunteer pa, Sister Lilieta? Sige po, Brother Dan. Opo. Pagkatapos ng lahat na ito, nang maihanda ni Yasayahu ang templo, si Neko na hari ng Ehipto ay umahon upang magipaglaban sa Carchemish sa Euphrates at si Yasayahu ay lumabas laban sa kanya. 21. Ngunit siya'y nagsugo ng mga sugo sa kanya na ipinasasabi, anong pakialam natin sa isa't isa? Ikaw na hari ng Huda. Ako hindi dumating laban sa iyo sa araw na ito, kundi laban sa sambahayan ng aking dinidigma at iniutos sa akin ng aluwa na ako'y magmadali. Tumigil ka sa pagsalungat sa luwa na siyang kasama ko, kakapuksain ka niya. Okay. Diyan na muna sandali, no? Patuloy pa natin sa as we proceed, mga kapatid. Take note, Nico, sovereign of Matsariam, said, for Alua commanded me to make haste. Leave Alua alone who is with me, lest he destroy you. Mga kapatid, ito si Nico, isa po isang pagan na hari, sovereign ng Matsariam. Isa siyang pagan. Kaya lang, Aba Yaua talk to him. Nakipag-usap si Aba sa kanya, mga kapatid, na si Nico ay makipaglaban siya sa Assyria. Assyria po ang kalaban niya dito. At nandito na sila ngayon, nakakaroon sila ng digmaan dito sa Euphrates River, mga kapatid. Okay? Makipaglaban sa Carchemish sa Euphrates, mga kapatid, ito si Haring Nico ng Matsariam o Egypt. So, ibig sabihin, itong pakipagdigmaan ni Haring Nico, wala siyang intensyon na kalabanin ang Yehuda. Okay? Kasi mga Assyria ang kalaban niya dito, mga kapatid. Pero in the mind of Haring Yashayahu, parang sa kanyang pag-intindi na susunod na lalabanin o kalabanin ay ang Yehuda kasi malapit lang nga sila geographically, mga kapatid. So yun ang pag-unawa ni Yashayahu, mga kapatid. So ngayon, Abba Yahuwah was talking through a pagan king telling Yashayahu, huwag kang sasama dito. Kasi iniutos na ako ng aluwa na ako'y magmamadali, tumigil ka sa pagsalungat sa aluwa na siyang kasama ko, baka pupuksain kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, malinaw po itong salita ni Aba Yahuas sa pamamagitan ni Nico na sabihin si Yashayahu, huwag kang pupunta rito.
kasi may masamang mangyari sa inyo. Okay po? Pero ano sa palagay mo? Bakit kaya ganito yung ginawa o desisyon ni Yahshua? What do you think mga kapatid? Siya ba'y naniwala sa sinabi ni Nico? Sige, patuloy tayo. Sister Lita, pwede bang ipatuloy pa natin? Po. Go ahead po. Gayon may ayaw siyang iwan ni Yasayahu, sa halip ay nagbalat kayo siya upang labanan siya. Hindi siya nakinig sa mga salita ni Neko na mula sa bibig ng aluwa, kundi sumamang nakipaglaban sa kapatagan ng Megiddo. Pinana, pinana ng mga mamamana, pinana ng mga mamamana si Haring Yasayahu at sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, ilabas ninyo ako sapagkat ako'y malubhang nasugatan. Verse 24. Kaya't inalis siya ng kanyang mga lingkod sa karwahe at dinala siya sa kanyang ikalawang karwahe at dinala siya sa Jerusalem. Siya namatay at inilibing sa mga libingan ng kanyang mga ninuno. Ang buong Huda at Jerusalem ay tumangis kay Yeshayahu. Okay po. So, mga kapatid, ito yung malinaw Hmm, po na isang hari na meron siyang nakalimutan. Siya nga ay righteous kasi siya yung nagpa-restore ng pagsamba, pagkilala, pag-observe ng pasak doon sa Yahuda. Pero shall we say it na sa kasawi ang palad, hindi siya nagtagal at siya ay namatay. What do you think mga kapatid? Was there Brad something Danny, wrong? Yes, go ahead po, Brother Ron. ah, doon po sa napakinggan ko, ang analysis ko po is parang nagkulang po siya ng tiwala kay Aba Yahuwah. Hmm, Na si Aba Yahuwah, ang ating alawa, lahat ng bagay, lahat ng tao kaya niyang pakilusin ayon sa kanyang kalooban. tama. And yung pong, although si Nico ay hari ng Matsariam or ng Hito, eh, subject pa rin po siya sa kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Correct. I mean, kinausap po siya ni Aba Yahuwah, siya ang ginamit para labanan ng Assyria o Hmm, Asyarian. Para nga matahimik na ang Yahuda at ang ang yung pong northern and south ng Israel. hmm, Hindi siya naniwala kay Nico na ginagamit siya para sa kaligtasan nila. tama. Ang pumasok sa isip niya siguro is susunod na akong sasakupin. So, yung pong kaisipan na yung mababang kaisipan ng mga tao ang pumasok sa isip niya. Yung takot at Hmm, nawalan siya ng tiwala correct. na siya ay iniingatan ni Aba Yahuwah. Na hindi na siya ang mismong pinadala sa gera, kundi gumamit si Aba Yahuwah kahit sabihin pa nating mga pagan sila, Pagan, tama. they are under his might. Hmm, Si Aba Yahuwah kaya niyang pakilusin ang lahat ng bagay buhay o hindi man tama. po buhay. Tama. So yun ang ginawa po niya. But si Haring Hosea is nagkulang po ng pagtitiwala. Yun po ang nakikita ko eh. But shortcoming of the faith Hmm, na yung kapangyarihan ni Aba Yahuwah hindi lang po para sa kanila lang yon or para sa iilan lang. opo. Kumbaga, ang buong arat po o ang buong sanlibutan nasa ilalim ng kamay ni Aba Yahuwah. Correct. And He will do His will according to His intention. Hmm, Ang intention niya is to save the Yisrael through the mighty power of the Matsariam or the Egypt or Egypto. hmm, Kumbaga, isinave niya na nga po siya sa gere.
hindi na nga po yung mga taga Yasaral or Yahuda na ang isinabak sa gera. Dahil kumbaga para bang ah, ikinikip parang yung anak po ninyo, o ikaw wag ka na dito ka na sa tabi ako makikipag-away. Akong bahala. Parang ganun po yung analogy nun. So gumamit siya ng ibang tao para yung threat sa kanila is mawala. Di Opo. ba ho, inaalipin din sila ng mga taga Syria or Assure. Assure. Hmm. Kaya po gumamit si Aba Yahuwah ng ibang kapangyarihan na hindi rin naman makakatanggi sa kanya dahil yung pamamaraan ni Aba Yahuwah, hindi natin po lahat maaarok yan. Kahit ano Hmm. pong gawin nating ano. So, dapat po pagtiwalaan natin na kung ano man yung kalooban niya, masusunod lahat yun eh. Kan. Kaya lang, hindi siya nakinig. Sinabi na sa kanya ni Haring ni Nico na umalis ka dito dahil hindi ka kasama dito. Hmm. Kaya lang po siya, yung pagdududa niya bilang tao, na ang inisip niya, sa susunod sila ng kukubkubin ni Nico na hari ng Ehipto. Opo. Parang ganun po. So, yung pong sinabi ni Haring Nico na pangalan ni Aba Yahuwah, dinisregard niya po yun. Dapat hindi niya dinisregard yun. Dapat yung nadinig niya yung pangalang Aba Yahuwah, yung Aluwa, Yahuwah, yung Aluwa, na yun na nagpadala kay Haring Nico doon sa gera sa Syria, eh dapat doon pa lang po nakinig na siya. And Tama. that is the shortcoming of us human na sa dulo nawawalan tayo ng ano. Ang Hmm. nangyayari sa atin, yung worry, it bring us to astray. It bring us to wrongdoing and everything. Opo. Yun lang po, Brad Ali. Tama po. So, di ba sana lumapit muna siya sa alagad ni Aba Yaowa sa panahon na iyon. Lumapit muna sana siya, magtanong, ah, maghingi ng guidance, di ba? Pero wala tayong nakita, mga kapatid, di ba? Opo, opo. Wala Tama po. tayong nakita. Sa ating nabasa na, wala tayong nakita. Immediately, yun, lumabas siya at nakipaglaban kay Haring Nico. So, kahit pa man, pinadalhan na siya ng messenger ni Haring Nico, pero hindi pa rin siya nakinig. Dito mga kapatid sa verse 22, kung tingnan natin itong English nito, nagbalat kayo. Okay? Ibig sabihin, disguise. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi siya sumuot ng isang kasuotan bilang hari. Kasi nagtago siya or nag-disguise siya mga kapatid. Akala ng mga expert na mamamana, mga kapatid. Okay? Akala ng mga expert na mamamana ay isa lang siya doon sa mga kabilang ng mga sundalo, ay hari pala siya, mga kapatid. Kasi ayun ang nangyari dito. Kumbaga, walang intensyon yung mamamana na mga kasamahan ni Haring Nico na patayin ng hari. Wala. Kaya lang dahil nag-disguise nga siya, ayun, natamaan siya mga kapatid. Okay? Meron pa kayong idagdag mga kapatid? Why do you think this had happened to Yashayahu or aka Josiah? Bakit kaya mga kapatid? Meron pa kayong dagdag? Meron pa bang hindi na-discuss ni Brother Ron? You wanna add something mga kapatid? Please unmute lang po and share. Okay po, allow your mind mga kapatid to work on this. So, mga kapatid, I also agree with what Brother Ron has said. Okay? Na ito yung isang malaking bagay na nakalimutan ni Yashayahu. Yung pag-ask ng guidance, pag-seek ng will, pag-seek ng word mula kay Aba. At pangalawa, oo nga, narinig na niya na itong word na iyon ay nanggaling kay Aba Yaoah, pero hindi pa rin niya pinakinggan, mga kapatid. Okay, nag-iral pa rin yung kaniyang
personal opinion at idea kung ano yung maaring sunod na gagawin ni Haring Nico, mga kapatid. So, yun ang ating ipaliwanag dito. Pero mga kapatid, meron pa tayong palaliman pa po natin yan. Okay? Paano natin palaliman? Okay, we have another reading. Pangalawang Kronikas, chapter 34:24. Kanina, ang nabasa po natin ay 35. Meron palang context dito sa chapter 34. Dito yung makikita natin yung buong context, buong nangyari. Okay, in the context, Hulda, the Nabia, spoke the word of Yahuwah and relayed it to the messenger of Yasyayahu, aka Josiah. So mga kapatid, merong palang word si Aba na nabanggit patungkol kay Yasyayahu. At ang nagsalita niyan ay si Hulda, the Nabia. Okay po? Are you with me mga kapatid? So therefore, ang babasahin natin na 24 and following, these are the words of Abba Yahuwah para kay Haring Yasyayahu spoken by Hulda. Okay? The Nabia. Isa po siyang babae na prophet o prophetess, mga kapatid. Okay po? So, can I ask a reader? At dito natin maintindihan yung mas malalim pa na dahilan kung bakit namatay agad itong righteous ruler, the great ruler, bakit siya namatay agad? Dito natin makukuha yung dahilan, mga kapatid. Can I ask a reader? Okay. May mga... Okay, can I ask a reader? Please unmute po and then basahin natin po itong mga ilang mga talata. And take note, ang lugar na pinag-usapan dito ay Yehuda. Okay po? Can I ask a reader? Paki-unmute lang po and help us read. Ako, Brother Dan. Okay po. Salamat, Sister Bakar Sayaw. Go ahead po. 2 Chronicles 34:24. Ganito ang sabi ni Yahuwah, ako'y magdadala ng kasamaan sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Huda. 25. Sapagkat tinalikuran nila ako at nagsunog sila ng insenso sa ibang mga mighty beings upang galitin sa pamamagitan ng lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking puot ay ibubuhos sa dakong ito at hindi mapapawi. 26. Ngunit sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo upang sumangguni ni Yahuwah, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya. Ganito ang sabi ni Yahuwah ng aluwa ng Yasrael tungkol sa mga salitang iyong narinig. Okay po. Sandali lang muna, Sister. Patuloy natin mamaya sa susunod na slide. So, mga kapatid, ito na yung words of Abba Yehoah spoken through the prophetess Hulda. Okay? 24 and 25, ito po yung ano yung masamang mangyari sa Yehuda. Bakit po masamang mangyari sa Yehuda? Tingnan mo yung verse 25. Nagsunog sila ng insinso para sa ibang mga makapangyarihan. Galitin sa pamamagitan ng lahat ng mga gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking puot ay ibinuhos sa dakong ito at hindi mapapawid. Okay? Bakit mga kapatid? Kasi nakasulat sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Yehuda. So lahat ng mga nakasulat sa aklat, which I believe isa doon yung Deuteronomy 28.
na ang sumpa ay talagang dumating sa lugar na iyon dahil sa kanilang mga ginawa, mga kapatid. Okay? So, 24 and 25, kung anong mangyari doon sa Yehuda at ang mga tao doon. Ngunit sa verse 26, tingnan mo anong sinabi diyan. Ngunit sa hari ng Yehuda, which is referring kay Yasyahu, Yahu. na nagsugo sa inyo upang sumangguni. Ibig sabihin, upang mag-inquire. So, may pinadala na messenger si Yasyahu dito sa prophet na si Hulda, mga kapatid. Ito pala'y ikinatuwa ni Aba Yahuwah, mga kapatid. At sabi niya, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya. Okay? Ganito ang sabi ni Yahuwah ng Alua or Aluayam ng Israel tungkol sa mga salitang iyong narinig. So, yan po. Yasyayao, inquire of Abba Yahuwah. At natuwa si Abba sa kanyang pagsangguni doon sa kanya. Patuloy mo, Sister Bakara, sa 27, 28, and 29 po. Ako, 27. Sapagkat ang iyong puso ay nagsisi at ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng alua nang iyong marinig ang kanyang mga salita laban sa dakong ito at sa mga mamamayan ito. Ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ko at pinunit mo ang iyong suot at umiyak sa harapan ko. Dininig din kita, sabi ni Yahuwah. See, mga kapatid, nung pinabasa yung nakasulat sa aklat at nakasabi doon na may sumpa na darating sa lugar na ito, ano yung response ni Yashayahu bilang hari? Tingnan mo yan, no? Ang iyong puso ay nagsisisi. Nagpakumbaba sa harapan ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, tingnan mo yan. Added to that, siya ay nagpakumbaba, pinunit niya ang kanyang suot. O, di ba? Umiyak sa harapan at didinggin kita, sabi ni Yahuwah. Okay, patuloy mo, sister, sa verse 28. Verse 28. Ilalakip kita sa iyong mga ninuno at ikaw ay mapapalakip na payapa sa iyong libingan. Hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaang aking dadalhin sa lugar na ito at sa mamamayan ito at kanilang dinala ang mensahe sa hari. Mga kapatid, anong naintindihan mo dito sa ilalakip kita sa iyong mga ninuno? Mapapalakip na payapa sa iyong libingan. Anong intindihan mo niyan, mga kapatid? Ah, Ibig include siya sabihin, doon sa libingan. ibig sabihin, sister, siya po ay ano? Ah, isabay doon sa kanilang libingan, ilalakip Ilalakip kita, mapalalakip na payapa sa inyong libingan. What does it mean? Ang maliligtas din po, Brad Danny, Hmm, katulad po okay. ng mga ninuno niya na sumunod kay Aba Yahuwah. Itong mga ninuno na pinag-usapan, ito yung mga patay na. Kasi ang pinag-usapan, libingan. So, ibig sabihin, anong mangyari po kay Yasayao? Mamamatay. Yun. Tingnan mo, hindi makikita ng inyong mga mata ang lahat ng kasamaang aking dadalhin sa lugar na ito, yung nabanggit doon kanina sa 2024, mga kapatid. Diba? Ito yung description ng sumpa, mga kapatid, na makikita mo sa inyong mga mata anong mangyari sa inyong mga anak na babae, mga kapatid. Diba? Yun ang ating description kanina sa sumpa, sa ating nabasa kanina. Pero dito, mga kapatid, hindi makikita sa kanyang mga mata
anong kasamaan na mangyari na dadalhin ni Aba Yehowa sa lugar na yan? Bradani, para po palang pagliligtas yung kamatayan ni Haring Hosea sa ano, nung mamatay siya. Hindi po. Kumbaga, Hindi po siya maligtas sa kamatayan. hindi po Ah, ibig sabihin, maligtas po siya na makita yung lahat ng masamang mangyayari opo, kay opo. Tama, tama, tama. para pong pag-aalis sa sa ano ang tawag po doon? Para Sumpa. po siyang inilayo sa pighati Opo, para po kung hindi niya na po makikita yun, hindi na siya mapipigati opo. na i-apply na po ni Aba Yahuwah yung kanyang sumpa Mhm. dahil sa ginawa ng kanyang yung mga nauna sa kanya. So, ibig sabihin, mamamatay siya, Brad, na payapa at ililibing siya sa libingan kasama ang mga ninuno na payapa. Yun po ang mangyari sa kanya. And this is a prophecy, mga kapatid. Ito po ay prophecy na kung ano yung mangyari kay Yasya Yao, mga kapatid. Okay? At yun ay dinala sa kanya. Sister, patuloy mo po, sister, ang last na verse, 29. Sister Bakar Sayao, you still there? Yes po. Verse 29. 29 po. Nang magkagayoy, nagsugo ang hari at tinipon ang lahat ng matatanda sa Yehuda at sa Jerusalem. Okay po. So, nung marinig ito ni Yashayahu, pinatawag niya ang mga elders of the land. Okay? Elders ng Jerusalem. At doon, binasa nila anong nakasulat sa kasulatan, mga kapatid. So, wala na tayong time to look into that, but in summary, mga kapatid, ito pala yung prophecy. It was prophesied kung ano yung mangyari o bakit mangyari kay Yashayahu, mga kapatid. So, ang sagot doon, okay, move tayo dito. So, why do you think this had happened to Yashayahu, mga kapatid? Bakit kaya yun ang klaseng kamatayan na meron si Yashayahu? Okay? It was a form of fulfillment of the prophecy so that he will not see the destruction of Jerusalem. It was a reward for his serious repentance and humility. Although mga kapatid, dahil hindi pa natin nabasa yan, minsan mag-isip tayo, bakit ba yun ang naging kamatayan ni Yashayahu na isang pana nakaano sa kanyang ah kahit na sinabihan na siya na huwag kang lalapit dito, sabi ni Alua o Aluayam, baka mapuksa ka rito, wala sa kanyang understanding yun, mga kapatid. Okay? But instead, lumaban siya. At yung paglaban niya pala, mga kapatid, ay yun din pala ang paraan na kung ano yung kalooban ni Aba Yahuwah ay mangyari po sa kanya. Tulad ng na-highlight ni Brother Ron kanina, walang makapagpigil kay Aba kung ano yung kaniyang gustong mangyari, mga kapatid. So, ibig sabihin, hinayaan ni Aba Yahuwah na mangyari yun kang Haring Yasya Yahu. Bakit po, mga kapatid? Kasi meron pa palang prophecy na mamatay siya, mailibing ng payapa, kasama ng kanyang mga ninuno, then saka pa darating yung karumal-dumal na pangyayari sa Yehuda, mga kapatid. So, on the one hand, parang masabi natin na parang nakalimutan ata ni Yashayahu na lumapit muna kay Aba, mag-seek muna ng guidance and all, mga kapatid. But on the other hand, yun po pala ay fulfillment ng kaniyang prophecy. Bakit ganyan po, mga kapatid, ang reward ni Aba sa kanya?
because of his serious repentance, o di ba, sa ating mga nabasa na kanina. And sa kanyang humility na rin po, mga kapatid. So let's continue reading. Can I ask a reader for number 1, mga kapatid, no? Yes, ay Unang Hari 23, 34 to 30, 30 to 34, and then 35 to 37, mga kapatid. Can I ask one to volunteer on this? Anyone would like to volunteer? Ako, Brother Dan. Opo, sister. And then we'll have one more reading mamaya, mga kapatid. Okay, go ahead po, sister. 30. Okay. So ngayon, titingnan natin yung pangalawang hari naman po. Tapos na tayo kay Yesayao. Now we are going to read another king, Ahaz. Ahaz or Jehoas. Okay? Go ahead po, sister. 2 Kings 23, 30 to 34. Opo. And his servants conveyed his body in a chariot from Megiddo and brought him to Jerusalem and buried him in his own tomb. And the people of the land took Jehoahaz, son of Yesayahu, and anointed him and appointed him to reign in his father's place. 31. Jehoahaz was 23 years old when he began to reign, and he reigned 3 months in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Yamayahu of Libnah. 32. And he did evil in the eyes of Yahuwah according to all that his fathers did. 33. And Pharaoh Necho imprisoned him at Riblah in the land of Hamath to keep him from reigning in Jerusalem. And he imposed on the land a fine of 100 kikars of silver and a kikar of gold. And Pharaoh Necho appointed Eliakim, son of Yoshiyahu, to reign in place of his father Yoshiyahu, and changed his name to Yahoiakim. And Pharaoh took Jehoahaz and went to Matsariam, and he died there. Okay po. So, ayan mga kapatid ang next na dalawang mga hari. Okay, ayon sa ating nabasa, we're done with Yesayao. Pangalawang hari ngayon ay Yahoahaz, aka Yahoas or Jehoahaz. Okay, malinaw po sa nabasa ni Sister Bakar Sayao na he did evil. Okay po? He did evil in the eyes of Abba Yahuwah. Pangatlong hari, which is Aliakim, Aliakiam, okay, Aliakiam or Aliakim, is also another name is Yahoyakiam. Yahoyakiam or Yahoyasim. Yahoyasim, mga kapatid, no? So, iisang hari lang ito. Aliakim or Yahoyakiam, Eliakim or Jehoiakim, okay? Is referring to one person, mga kapatid. The same also is true with Yahoahaz. Si Eliakim, ganun din po ang kanyang ginawa. Did evil in the eyes of Abba Yahuwah. So, ito si Yesayao, anak niya ito si Yahoahaz. Si Eliakim, ganun din po, anak din niya, mga kapatid. So, ayan, yun po ang nangyari dito. But silang dalawa did evil in the eyes of Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay, let's continue reading. Pangalawang hari, chapter 24, 1 to 7. Okay, we have here Yahoyakim. Okay, Yahoyakim. Ano ito mga kapatid? Yahoyakim, Jehoiakim. Okay?
Can somebody read on this? Chapter 24 na po tayo. Verses 1. Ako, Brother Dan. Opo, salamat, Sister Bakar sa iyo. 24. In his days, Nebuchadnezzar, sovereign of Babel, came up, and Jehoiakim became the servant for 3 years, and he turned and rebelled against him. And Yahuwah sent against him raiding bands of Kasdites, and raiding bands of Aram, and raiding bands of Moab, and raiding bands of the children of Ammon. And he sent them against Yehudah to destroy it according to the word of Yahuwah which he had spoken by his servants the Nabiam. Only at the command of Yahuwah this came upon Yehudah to remove from his presence because of the sins of Menashe, according to all that he did, and also because of the innocent blood that he shed, for he filled Jerusalem with innocent blood, which would not forgive. And the rest of the acts of Jehoiakim and all that he did are they not written in the book of the annals of the sovereign of Yehudah. And so Jehoiakim slept with his fathers, and Jehoiakim his son reigned in his place. And the sovereign of Matsariam did not come out of his land again, for the sovereign of Babel had taken all that belonged to the sovereign of Matsariam from the walls of Wadi of Matsariam to the river Perak. Okay po. So, Yahuwah. salamat po, Sister. So, dito sa ating nabasa with Sister Bakar Asayao, ito si Yehoiakim o Yehoiakim did the sins of Manasseh o Manasa. So, dahil diyan mga kapatid, first deportation to Babylon took place in 604 BC. Okay? So, yung reading na yan, nangyari po mga kapatid yung first deportation mga kapatid. Okay? So, moving on tayo sa verses 8 to 16 mga kapatid. So, under the watch of Yehoiakim o Yehoiakim mga kapatid, what happened is, dahil ang kasalanan ni Manasseh, mga kapatid, yung mga naunang hari pa, yung kasalanan ni Manasseh, ang kanyang ginawa din po. So dahil diyan, they were now taken into captivity as first deportation, mga kapatid, ang nangyari diyan. So moving on sa pangalawang hari 24 verses 8 to 16. At ito na yung pang-apat na hari, Yehoiakim. Okay, Yehoiakim. Okay? O Yehoiakim o Yehoiachin. Okay? Sige po, can I ask, sino pa po ang nais na mag-volunteer? 24, 8 to 16, mga kapatid. Ito na yung pang-apat na hari. Who also did evil in the eyes of Abba Yahuwah, and dahil diyan, nangyari yung pangalawang deportation. Can I ask, volunteer? Pangalawang hari po, Brother Dan. Opo, sister, verses 8 to 16. 24 verse 8 to 16. Opo. 8 to 16. Yehoiakim. Ang tawag natin yan, Yehoiakim. Okay po. Pangalawang hari, chapter 24 verse 8 to 16. Si Yehoiakim? Opo. Si Yehoiakim ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehosta, na anak ni Elnatan na taga Jerusalem. Tulad ng kanyang ama, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahuwah. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Habang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating si Haring Nebuchadnezzar at sumuko sa kanya si Haring Yehoiakim
pati na ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nebukadnezar noong 8 taon ng paghari nito. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng babala ni Yaua, sinira ni Nebukadnezar ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon para sa templo. Dinala niyang bihag ang lahat ng taga-Yerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira liban sa mga dukha. Tinangay nga ni Bukadnezar sa Babylonia si Yahoakim, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Dinala rin niya sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday na pawang malalakas ang katawan at angkop maging mga kawal. Thank you po. So, mga kapatid, dito sa nabasa ni Sister Leah, napansin po ninyo na nilusog na po ni Haring Nabukadnezar ang Jerusalem. Kinubkob at na-break po at dito nag-surrender po si Haring Yehoiakin. Okay? Yehoiakin o Yehoiakyan, mga kapatid. Nag-surrender na po siya kasama ang kanyang nanay. At anong nangyari mga kapatid? Yung mga mighty men, mga soldiers, mga young and mighty men, mga kapatid. Okay? Silang lahat po ay nabihag. Dinala po doon sa Babylonia, mga kapatid. And this happened the second deportation. At bakit po nangyari yan? Because Jehoiakim also did evil in the eyes of Abba Yahuwah. So, malinaw mga kapatid, itong pang-apat na hari ay talagang nakalimutan niya. Okay, nakalimutan niya sundin o gawin ang mga utos ni Abba Yahuwah. And dahil diyan, okay, they were all deported doon sa Babylon. Take note mga kapatid na mga young and mighty men dinala doon. Except doon mga mahihina, mga pulubi, sila po ay naiwan sa Jerusalem, mga kapatid. So we're done with the fourth, now with the fifth na hari, mga kapatid, na ang pangalan niya po ay si Tzadka-Yao. Okay? Kanina, iba yung hari na pinag-usapan natin sa Torah reading. Hiskiyao yun, no? Hiskiyao or sa Yehudiat, Haskayao. Ito mga kapatid ay iba. Sidkiyao ito or sa modern, sa Yehudiat, Tzadka-Yao. Sa iba, mga kapatid iba doon sa ating pinag-usapan sa ating Torah kanina. Kanina, Hiskiyao or Haskayao. Ngayon po ay Tzadka-Yao. Another way of reading it is Sidkiyao or Sidikaya, mga kapatid. Can I ask one more volunteer, 17 to verse 20 po ng chapter 24 ng pangalawang hari. Okay, anyone? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Bakar Aseo. Go ahead po. 24, 2 Kings 24:17 to 20. And the sovereign of Babel appointed Mataniah, Jehoiakin's uncle, to reign in his place and changed his name to Tzadkayahu. Tzadkayahu was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Yemayahu of Libnah. And he did evil in the eyes of Yahuwah according to all that Jehoiakim did. For this took place in Jerusalem and Yehuda because of the displeasure of Yahuwah until he had cast them out from his presence. And Tzadkayahu rebelled against the sovereign of Babel. Okay po. So, malinaw mga kapatid kung ano yung wicked, evil na ginawa ng mga previous na mga hari. Ito si Tzadkayao.
o Zedekiah, ganoon din po ang kanyang ginawa. So, dahil dyan, third deportation mga kapatid. Okay? Third deportation happened in 586 BC mga kapatid. So, that being said, ito na nga po yung limang mga hari na we shall say, except siguro doon kay Yashayahu, mga kapatid, we would say na nakalimutan nilang gawin ang tama, nakalimutan nilang gawin ang wasto, but instead ang ginawa nila ay mga masasama, mga kapatid. So, ngayon, anong nangyari dito kay Haring prophet o Nabya Ezekiel or Hada Yahasakal. Okay? Anong nangyari po kay Nabya na Yahasakal? Okay? Yahasakal. Ano nangyari po sa kanya, mga kapatid? Can we read Yahasakal o Ezekiel chapter 1 verses 1 to 3, mga kapatid? Let me read it for you. And it came to be in the 13th year of the 4th month of the 5th of the month, as I was among the exiles by the river Kebar. The Shamayam were open, and I saw visions of Aluwayam. On the 5th of the month, in the 5th year of sovereign Jehoiakim's exile, the word of Yahuwah came expressly to Yahazakal, the Kohen, the band of Buzi in the land of Kasdites by the river Kebar. And the hand of Yahuwah came upon him there, mga kapatid. So, ito ay nagpapalinaw, mga kapatid, na Yahazakal was also deported to live among the captives. Okay? Saan po, mga kapatid? Doon po saan? Babylon, sa Kasdites. Okay? In the land of Kasdites, doon sa river ng Kebar. So, doon po, mga kapatid pala, na-deport din po pala ito si Yahasakal. At doon, nagkaroon siya ng pananaw o vision. Anong mangyari po sa Yahuda na ngayon ay nabihag na po doon, mga kapatid. Okay po? So, ayan. Then, moving on, kay Daniel. Ano pong nangyari kay Daniel? Ganon din po, mga kapatid, ang nangyari kay Daniel. Daniel was also what? Was also deported. Okay, verses 1 to 4. In the year of the reign of Jehoiakim, sovereign of Yehuda, Nebuchadnezzar, sovereign of Babel, came to Jerusalem and besieged it. And Yehovah gave Jehoiakim, sovereign of Yehuda, into his hand with some of the utensils of the house of Aluwayam, which he brought to the land of Shamnar, to the house of the mighty one. And he brought the utensils into the treasure house of his mighty one. And sovereign said to Aspinas, the chief of the eunuchs, to bring some of the children of Yasharal, and some of the sovereign's descendants, and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, but good-looking, having insight in all wisdom, having knowledge and understanding, knowledge capable to understand in the sovereign's palace, and to teach them the writing and speech of the Kasdites. So mga kapatid, saan po nadala si Daniel o Daniel? Daniel was also deported together with the nobles. Okay, at saan sila nakatira, mga kapatid? Sila po ay na-assign doon sa palace. So, nakita niyo, mga kapatid, yung ibang mga
mighty men, young and mighty men, nandoon po sila sa ah, river ng Kasdites, mga kapatid. But ito si Daniel, rather si Yahasakal kasama yung ibang mga captives, exile sila doon mga kapatid sa river ng Kasdites. But dito mga kapatid, si Daniel at kasama ang mga nobles, nandoon sila na ilagay sa ano kapatid? Nalagay sila doon sa Palace. palace. Okay? Anong naalala ninyo kay Yeramiao? Sa ating previous na reading, saan ba nakapunta si Yeramiao mga kapatid? Jeremiah. Ulitin natin. Hasaka, Yasakal, kasama siya sa mga nabihag, nandoon sila sa river bank ng Kasdites. Daniel at mga nobles, nandoon siya sa palace, pero nasaan si Yeramiao, mga kapatid? Anong naalala niyo sa previous reading natin sa nakaraan? Kasama niya si Abad Malak. Saan siya, mga kapatid? Si Yeramiao o Jeremiah. Nakalimutan na natin, no? Naiwan po siya doon sa mga remnant. Kasama niya doon sa Jerusalem ang mga remnants. Mga kapatid, come think about it, ha? Yung iba na-deport doon sa river ng Kasdites, doon sila nakatira with Yahasakal. Doon nakatanggap siya ng vision. But Daniel, na-assign po siya saan? Doon sa palasyo ng hari, mga kapatid. Kasama niya yung mga nobles doon. Siyempre, sino yung mga pangalan ng kasama niya doon? Shadrach, Masya ka, Abednego. Meshach, Abednego, at marami pang iba. Okay? Whereas on the other hand, yung mga naiwan doon ng mga remnant, nandoon din ang nabya na si Yaram-Yao. What comes into your mind, mga kapatid, having heard their different places of assignment, mga kapatid? What comes into your mind about Abba Yahuwah? You have something in your mind? Having highlighted yung naiwan, nandoon si Yaram-Yao. Dito sa riverbank ng Kasdites, nandito si Yahasakal. Dito sa palasyo, nandoon si Daniel. What is Abba Yahuwah doing, mga kapatid? The righteous are in the very good place. Tama. Walang aksidental na nangyari rito. Kahit ang puso't isipan ni Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay kontrolado ni Abba Yahuwah. Sinong mga righteous, sinong mga servants, prophet na ilalagay at saan ilalagay? These are all controlled by Abba Yahuwah himself. Bakit po kailangan ganun? Come to think about it, the remnants. Come to think about it, yung mga nabihag na ngayon nandun na sila sa Kasday, sa river. Come to think about it, yung mga nandoon na sa palace. Come to think about it. Brother Danny, What is Abba Yahuwah doing? Go ahead po, Brother Ron. ah yung pong kalooban ni Abba Yahuwah, wala po tayong kakayahan o kapangyarihan bilang tao na sukatin o alamin yung kanyang kalooban. Ang paniniwala po natin, kung anong kalooban ni Abba Yahuwah, mapapangyari niya according to His will. Kung ano po yung kanyang kalooban, mangyayari eksakto po dun sa mga sinabi niya. Katulad po ng mga propesiya sa Yesrael na kung paano mangyayari yon at kung paano niya ilalayo sa kapaghatian yung mga sumunod sa kanya. Katulad nung nangyari kay
Haring Joshua, Hosias, Hmm. na kanina po sinabi ko para pong nagkamali siya kaya parang parusa yung ano, di ba? Yung Opo. pala pagliligtas po pala yon. Di pala, opo. Yung po palang kaya ka po pala pinagpahinga is para wag mo nang makita yung mga kapighatian na mangyayari sa Yasrael dahil sinabi na yun ni Abba Yahuwah na nangyari po lahat yon. Opo. Diba? So, yung pong mga iba't ibang pag, pagkakabahabahagi ng mga kanyang mga anak sa Yasrael, hindi po natin kayang i-aruking yun. Yung Hmm. kalooban niya po, yung karunungan niya, hindi natin masusukat. Correct. So lahat yun nangyayari according to His plan, according to His time. Kung ano man po ang inaabot natin ngayon dito, may ang pag-asa po nating lahat talaga is yung awa ni Abba Yahuwah. Saan? Yung pong maawa sa atin lang si Abba Yahuwah, malaking pagpapala na po yun. Kasi pag naawa po siya, ilalagay kanya po sa lugar na hindi ka masasaktan or hindi ka mapipighati. Kung ikaw naman po ay napipighati ngayon, siguro po ginigising ka lang ni Abba Yahuwah or inihahanda ka niya sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay mo. Hmm. Parang ganun po. So, in conclusion po talaga is we have to submit to His will. We have to be grateful and thankful whatever we are experiencing in this life. Dahil dito po talaga inevitable ang pagkamatay. Lahat po tayo mamamatay, mamamahinga. Saan? Pero may pangako po eh. Kaya nga po yung sa pangako, nandun po yung ating pag-asa. Doon po tayo umaasa sa pangako ni Abba Yahuwah na hindi siya ah, kahit na tuldok hindi po malalabag. Hindi po lalabagin ni Abba Yahuwah ang kanyang sariling salita. Yung pong kanyang sinabi, mangyayari po lahat. Hindi po pala according, exactly the way He say it. Ganun po siya tapat sa salita Opo. na kanyang mga sinalita sa mga prophets and sa mga alagad. Kaya po, tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, ang kailangan po natin talaga is sumunod. Siyempre po, unang-una makakilala sa kanyang tunay na pangalan at yung kalooban niya, maintindihan po natin na siya po ang makapangyarihan at wala nang iba. Siya lang po ang i-esteem natin or pupurihin natin, pararangalan natin. And yung po mga bagay na ayaw niyang gawin natin, dapat sundin po natin yun. Opo. Maging obedient po tayo. And also, wag po nating tignan yung ano man ang ano dito sa lupa. Para bang baga may time po kasi ganyan eh. I believe lahat tayo naranasan natin yan. Aba, bakit ako sumusunod sa iyo? Naghihirap ako, nagkakasakit ako. Bakit siya hindi sumusunod sa iyo? May marami siyang pera, marami siyang material na bagay. I am guilty of that. And I believe lahat po tayo na somehow or another goes through that na tinanong natin si Abba Yahuwah, Aba, bakit ako nagsusumikap sumunod sa iyo? Inaabot ko tong ganitong mga kapaghatian. Bakit sila yumayabong yung kanilang yung mga kayamanan nila, yung buhay nila dito sa lupa. Something like that. Opo. Kaya lang po, hindi dapat po hindi natin gawin 'yon dahil ano man po ang dito, hindi naman po nandito yung biyaya natin eh. Yung final grace or final na na yun nga po biyaya wala po dito sa lupa. So pag nagpahinga po tayo, ang pag-asa po natin, yung po pangako ni Abba Yahuwah na tayo dadalhin sa inihanda niya sa atin
na mga sumusunod sa kanya at kumikilala sa kanya. Wala po dito sa ano, lahat po ito matutunaw eh. Lahat po ng nakikita nating material, whatever, kapangyarihan o maano po yan, mawawala po lahat yan. Pero yung pong kapangyarihan doon sa kanyang kinalalagyan, eh wala pong ano yun, hangganan. Doon po tayo umaasa. Kaya po ang dapat nating gawin, mag, magtiwala, sumunod, at magpasalamat dahil naranasan natin itong buhay na to. Na kahit tayo paulit-ulit na dadapa, na na nabubusdo sa balon or nasisilo ng mga masasamang gawain, ang importante po is nagsusumika pa rin tayo na makasunod sa kanya, na siya ay kilalanin natin at maging obedient tayo sa kanya hanggang sa dulo ng ating buhay. Yun po ang importante kay Abayaw. Dayawa. Yadayawa po, brother. So, mga kapatid, sa napaliwanag na, ah bago ako mag-proceed sa next slide, Yerameao, may designated place po siya para maging katuwang o maging source ng encouragement doon sa mga naiwan na mga poor, needy, and weak doon sa Jerusalem. Yahasakal, kasama niya mga captives doon sa riverbank ng Kasdites, ng Kebar, mga kapatid, para si Yahasakal ay magiging encouragement, tagapagsalita ni Aba Yahuwah doon sa mga captives na nandoon. So also with Daniel, doon sa palasyo, kasama ang mga nobles, the wise men and the nobles of Yehuda, nandoon po sa palasyo. May purpose si Aba kung bakit na-scattered itong lahat ng mga alagad niya sa iba't ibang mga lugar. Okay, ito na nga, no? Yerameao, live and stayed in Jerusalem to stay with the remnants, mga kapatid. Moving on. What are precious lessons and unwavering truths na ating makukuha rito, mga kapatid? Una, Aba Yahuwah's word shall come to pass no matter what. Ano yung kaniyang word, prophecy kay Yasya Yao? Talagang natutuo, mga kapatid. Natutuo po. Pangalawa, Aba Yahuwah provided the presence of His servants or Nabia to minister to His people wherever they are. Mga kapatid, nasa iba't ibang mga lugar tayo. Nasa iba't ibang mga sitwasyon tayo at may mga iba't ibang pinagdaanan tayo, mga kapatid. Take note of this. Aba Yahuwah will always send someone to minister to us, to speak to us His words. And this is not true to you only, mga kapatid, but this is also true to me, mga kapatid. Hallelujah. Maaring gagamitin ni Aba, sinong tao gagamitin niya upang mangusap sa atin, mga kapatid. Okay po, number 3. The evil or wicked rulers surely be punished. 4, itong mga hari na ating napag-usapan na pareho sila did evil in the eyes of Aba Yahuwah. And dahil dyan, they were punished. And the people they worked with also punished, mga kapatid. Yan po ang nangyari. Okay? So, something else you wanna add? 3 lang nilagay ko dito, pero baka meron pa kayong idagdag, mga kapatid. Let's welcome kung meron pa kayong idagdag. Kindly also share kung meron pa mga kapatid. Paki-unmute lang po and then share if you have something to add. Okay? Allow your mind to work. Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of Deuteronomy 28.
45 to 48 as the prophecy it. Thus, Devarim 6 verses 10 to 13. Okay? Pwede ba natin basahin ito mga kapatid? Ito na yung last natin na reference. Devarim chapter 6. Ano pong nakasabi dyan? Deuteronomy chapter 6. And it shall be when Yahuwah, your Aluwayam, brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, Yasakak, Jacob, to give you great and good cities which you did not build, and houses filled with all kinds of goods which you did not fill, and wells dug which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant, and you shall eat and be satisfied. Verse 12 po, be on guard lest you forget Yahuwah who brought you out of the land of Matsariam from the house of bondage. So ito na nga mga kapatid ang ating title. They forgot the, especially itong apat na mga hari, they forgot to do what the words of Abba Yahuwah has told them to do. Dito, ito yung sabi ni Abba, be on guard lest you forget Yahuwah who brought you out of the land of Matsariam from the house of bondage. Imagine mga kapatid, they enjoy the place na hindi naman nilang pinaghirapan. Sabi mga kapatid ni Abba Yahuwah, sabi niya dito, sabi niya, be on guard lest you forget. So, yun mga kapatid, we should remember what Abba Yahuwah has done and His word. And let us therefore remember and never forget. Okay, so dapat ito forget, no? Never forget what He has done. Never forget His word and obey Him with all our being. So, ano kaya mga kapatid? What is this message? When we come back next episode 10, mga kapatid, tuloy na tayo sa kwento sa buhay ni Daniel o Daniel. Having given today the background. After this topic, we will proceed to Daniel, mga kapatid. So, what is this message to you, mga kapatid? What are thoughts and feelings about this message? Meron ba kayong nais na i-share, mga kapatid? Nais ko lang po i-share itong link ng ating mga kapatiran doon sa USA. Ito po, mga kapatid. So, is there something you wanna share before tayo magtapos? Tayong tao ay very short-lived memory tayo, mga kapatid, no? So, what a great lesson na hindi natin kalimutan. Kung saan tayo nanggaling noon, okay, at ano yung buhay natin, okay, at ano yung ginawa ni Abba, where we have been, where we were, and where we are, and where we will be, mga kapatid. Always remember, let's not forget, but always remember the words of Abba Yahuwah, what He has done, His promises, His words and His promises. Di natin dapat kalimutan, mga kapatid. Yada Yahuwah. So, anyone would like to add some more? Yes po. Brother Ron, you wanna add something? Go ahead po. Wala na po, Brother Razik. Napindot ko lang po. Yada Yahuwah. Sister Lilita or Sister Bakar, Asaya o sino bang nandyan ngayon? Hindi ko makita. You wanna Hello, add Brad. something? Sino po yun? Go ahead po. Shalom, Brad. Shalom. Shabbat shalom po sa lahat. Okay, go ahead po, Brother Yazar. Go ahead po. Nahabol po ako kasi nasa field po ako kanina. Opo.
Ah, continuation po ito, no? Nasa episode 9 na po tayo. Tama po. Mm. Naintindihan ko lang po dito is yung kung papaano kumilos at gumawa si Aba sa buhay po ng mga Yasharal na sa kabila po ng lahat ay meron po talaga siyang inilatag na tawag nito, yung katumbas or kung sa pagsunod at sa pag-disobey po, no? Pero nakita ko po dito, no? So, yung word na remember and never forget what He has done, Hmm. that we should obey Him always, no? With all our beings. Ah, sa akin po personally, ay alam ko po na hindi madali po yung tinatahak po natin na journey na ito. At sa araw-araw po, we declare battle. At palagi lang po natin, ang nagbibigay lang po na encouragement sa akin, ah, share ko na din po to sa mga kapatiran din. Lalo na po kung kayo ay nag-iisa o baraka po sa mga kapatiran na marami po kayo sa isang pamilya na Opo. believer. Pero sa kagaya ko po na nag-iisa po dito, at meron pong mga kapatiran din na nakakilala dito pero talagang malakas po yung hatak ng mundo. Kaya Hmm. I remember ano nga po yung verse Brad, yung we must be rooted and grounded by the very word of Ya Ab Yahuwah. Yun lamang po ang pinanghawakan ko din at kung paano siya naging mabuti at tapat po sa aking buhay na kung paano niya ako hinango, no, sabihin na lang natin pamula sa Matsariam papunta doon sa lupang pangako, eh wag na tayong managhili po doon sa pinanggalingan po natin. At yung salitang comfort zone, kasi po kapag binalikan natin yon o yung magbabalik tanaw po tayo doon sa comfort zone po natin ay doon tayo ma out of focus at the same time hindi po tayo ano hindi po tayo ah, sa paglalakbay natin hindi po tayo makadiretso ng lakad kapag ganun. Kaya ang lagi po nating isa alang-alang kung paano siya kumilos at gumawa sa mga buhay po natin pamula sa maliit na bagay hanggang sa malaki, kung paano niya tayo iniingatan, paano niya tayo inililigtas, paano niya tayo hinango, paano niya tayo, ah, ah, paano siya naging sapat po sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ay doon pa lamang po sa buhay na ibinigay din po niya sa pamagitan po ng kanyang anak ay it's big ah, tawag nito, malaki na pong encouragement po sa atin na talagang Yan. huwag tayong bumitaw, huwag Hmm. tayong huminto sa lakbayin o sa ah, journey natin na ito sapagkat naroon po sa dulo ang gantimpala na nag-aantay po sa atin at hindi po natin matatanggap yun kapag tumigil po tayo, huminto po tayo. Kung kaya't lagi po nating alalahanin at huwag kalimutan ang lahat po ng kanyang ginagawa. Yadaya o. Yun lamang po. Praises po kay Abay o sa sharing ni Brother Yazar Yao, mga kapatid. Ah, tunay nga po sa ating buhay, sa ating journey, lagi tayong humaharap ng mga hamon. But never give up, mga kapatid, no? Kasi
Yan po talaga ang challenge sa atin. At kung madapa man, please come back. Okay, balik tayo. Katulad sa pinakita ni Haring Yasya Yao kanina o aka Josiah. Ah, tayo muli. Sa pinakita niya kanina, yung humility niya, yung pagbalik loob niya kay Aba, pagtangis, yung kanyang pag-iyak, ay talagang nandoon po. At tinitingnan po ni Aba Yaowa yan mga kapatid. So, that being said, ano po mga kapatid? Are we... Brother Danny, Opo, meron pang dagdag, Brother Ron? may gusto lang po akong share na nakita ko lang din po sa in relation with our gathering. Opo. Sa Debarian po, chapter 5, verse 27, Opo. you go near and hear all that Yahuwah our Elohim says, and speak to us all that Yahuwah our Elohim says to you, and we shall hear and do it. Yun lang po. So, kailangan talagang gawin natin, okay? Hear and do it. Yadayawa po. Opo, Reo po. Yadayawa. Sa dagdag ni Brother Ron, Shama. yes, Shama. Yun po ay Hear, listen, Shama. and obey. Oh, Shama ay hear. And then Shamar is keep. Okay? Hear and do it. Shama and Shamar, mga kapatid. So, yadayawa sa ating mga kapatiran na nandito ngayon. At kayo rin pong manunood o makikinig sa Republish, nawa may impact ito sa inyong buhay ang mga salita na ating napag-usapan dito. Magkakaroon po ng impact at hayaan po natin na ang Ruach HaKodesh mangusap sa atin at kumakatok sa ating mga puso't isipan. And yun, let's not harden our heart. Let's say yes kung ano man po yung kanyang mga pangungusap. And always remember, hindi natin kalimutan na may mensahe siya ba, may pangungusap siya, and let's hear and do, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah as we end. Yada Yahuwah.